Pero yung mga sinasabi po nating existing practice na ngayon na ginagawa nila ay ano po ang legal basis nun? Yung susunod, mas importante rin po. Oh, sige po, basahin ko na po. Baka kasi English baka may Tagalog kasi dito. Meron, meron kasi Kaya nga po, ang sana ating may constitution Tagalog tayo. actually ay nakabandato dyan na merong Tagalog version ng ating Opo, constitution. Sige po, pwede po natin gamitin yun. Tagalog sana para Opo. maintindihan ng ating mga kababayan. No? Masyado akong spoken in dollar. Ano po ang batas nag-govern sa kanilang mga kilos? Opo, opo. Yung 1978 auditing code na yan, paano naman siya binago ng mga detalye na nandun sa 1987 Constitution? Unless our sponsor has an opening statement, this representation will commence with this interpellation. Maraming salamat po uli sa ating pinunong minorya sapagkat napakahalaga po ng panimulang salita sa usapin nito sapagkat ito pong ating isinusulong, ito po ay bunga ng isang revolusyon na naganap sa ating bayan na ipinaglalaban po ang kaban ng bayan. Ibig pong sabihin, ito pong COA na atin pong binabanggit dito, Ginoong Pangulo, ito po ay napakahalaga ng papel nito sa ating bayan. Sapagkat kung atin pong babalikan ang kasaysayan ng ating bansa, nabuo ang revolusyon dahil sa kapabayaan, pangungurakot, pagnanakaw, lahat na po, sabihin na natin, kaya po nagbunga ng revolusyon. At kung titingnan po natin sa 1987 Constitution, napakalaki po ng papel ng COA. Ang sabi po dito sa Article 9, Constitutional Commission, ayan po letter D, Commission on Audit. Ayan po. Ginoong Pangulo, ang sabi po dito, the Commission on Audit shall have the power, authority, and duty to examine, audit, and settle all accounts pertaining to the revenue and receipts of and expenditures or uses of funds and property owned or held in trust by or pertaining to the government or any of its subdivisions, agencies, or instrumentalities, including government-owned or controlled corporations with original charters on a post-audit basis. Medyo mahaba-haba po ito. Kasi kasama po dito, pati po yung mga state colleges, lahat po ay sakop ng COA, Ginoong Pangulo. Ngayon, meron lang po tayong pinagdadaanan na, siyempre po, sa takbo po ng panahon, mahal na Pangulo, Tama ba to? hindi naman po pwede na magmula po 1987 na nagawa po itong saligang batas, ang pinakamataas na batas dito sa ating bayan, hindi po nagkakaroon ng mga hakbangin para palakasin pa ang binigay na kapangyarihan sa COA. Alam niyo po, Ginoong Pangulo, ang ating pong COA ay masasabi po natin na international na ang kanilang standard. Dahil sa amin pong mga ginawang pagdinig, ang COA po ay miyembro at palagi ang uma-attend ng mga international seminars at studies patungkol po sa pag-audit. Ang kailangan lang po natin ngayon, mga mahal kong kababayan, ay yung kapangyarihan na ibinigay po sa kanila, ay palakasin natin. Hindi inuulit ko po Hindi po natin dinadagdagan. Wala po yan, bawal po yan. Ang gusto po natin, mahal na Pangulo, ay palakasin po yung mga ibinigay sa kanilang kapangyarihan. Kaya meron po dito sa ating panukala na
mga bago pong probisyon. Pero ito pong mga probisyon nito, mahal na Pangulo, hindi na po ito bago. Meron pong ilan na pinapractice na, meron pong ilan na masasabi nating bago. Pero yung pong mga bago na yun, pagka atin pong pinag-usapan, ay parang hindi na rin bago. Kaya po, aking mahal na Pangulo at ang atin pong pinakamamahal din na pinunong minorya na pagka binalikan po natin ang kasaysayan, ako po ay talagang punong-puno ng kaligayahan sapagkat ang tatay po ng ating pinunong minorya at ang tatay ko po'y magkasama. Sila po'y magkasama nung panahon ng revolusyon. Kaya ito pong pinag-uusapan natin ay parang continuation po ito kung ano ang pinaglaban ng aming mga ama. Kaya ako po, mahal na Pangulo, hindi ko po sinasabing ako po'y eksperto, hindi po ako magaling sa batas, hindi din po ako mathematician, hindi din po ako auditor, ako po'y isang revolusyonaryo. Kaya ang hinihingi ko po sa aking mahal na kaibigan, sa ating pong pinunong minorya, ay maging kapartner ko po siya dito sa paglinang ng panukala na ito. Sapagkat naniniwala po ako na ang pinaglaban ng aming mga ama hanggang ngayon, ito po ang natatanging lamang panglaban ng taong bayan sa korupsyon. Ito lamang pong COA. Maraming salamat po, Ginoong Pangulo. Salamat po. At marami na pong nasagot dun sa opening statement ng ating sponsor, ang ating mga concerns. Pero ito pong ating panukala ay isa po itong code. Opo. Tama po. So, ang gusto ba natin mangyari dito na lahat ng ating gustong malaman tungkol sa government auditing ay dito natin makikita at mahanap sa panukalang ito. Opo. Okay. Okay po. Alam niyo po, katunayan po, mahal na Pangulo, noong nagsagawa po kami ng pagdinig, napaka eye-opener po. Sapagkat marami po talaga na hindi naman nasasaad sa batas, pero kanila na po itong isinasagawa at ginagawa na po nila. Ang kailangan po natin ngayon na Ginoong Pangulo, maging batas po para mas lalo pong maging masabi pong matalim ang kanilang ipin po. Pero yung mga sinasabi po nating existing practice na ngayon na ginagawa nila ay ano po ang legal basis nun? Opo. Kasi ito ba'y, siyempre, bago nila ginawa yan, kinover muna nila sarili nila ng, ano ba tawag, circular ba? Opo, Is it circular. O, Opo. sige. Ano po ang legal basis ng Commission on Audit para sa kapangyarihan nila sa pag-issue ng circular? Opo, napakaganda po ng tanong ng ating pinunong minorya. At yan po, alam niyo po, dito po sa aking kaliwa, kung titingnan niyo po, dahil ang sabi ko po sa kanila, Ginoong Pangulo, tayo po ay haharap sa bar Tatnatcher. Mathematician pa. Kaya kailangan po, battery ng mga auditors ang kailangan po natin dito sa kaliwa. Ano po? Yung legal basis na yun ay nandun sa bill. Section 2 ng Konstitusyon. Opo. Opo. Dito po sa nakalagay po sa ating konstitusyon sa section 2 po ng letter D, the Commission on Audit, dito po sa section 2 number 2, sabi po dito, the Commission shall have exclusive authority subject to the limitations in this article to define the scope of its audit and examination, establish the techniques and methods required therefore. Yun po, nasa konstitusyon po, mahal naming Pangulo, na sinasabi po dito, meron po silang karapatan na maggawa ng mga techniques, establish techniques, methods sa pangalan po ng circular. Apo. Yung susunod, mas importante rin po. Sige po, buhasahin ko na po. Baka kasi English baka may Tagalog kasi dito. Meron kasi Kaya nga po, ang sana ating may konstitusyon Tagalog tayo. actually
ay nakabandato dyan na merong Tagalog version ng ating Opo, Constitution. eh. Sige po, pwede po natin gamitin yun. Tagalog sana para Opo. maintindihan ng ating mga kababayan. No? Masyado akong spoken in dollar. Opo. Tagalog. Tuloy ko muna po sa English. Sige po. Due to insistent public demand. Therefore, and promulgate accounting and auditing rules and regulations, including those for the prevention and disallowance of irregular, unnecessary, excessive, extravagant, or unconscionable expenditures or uses of government funds and properties. Malinaw po dito, Ginoong Pangulo. Ito po naman sa Tagalog, dapat magkaroon ang komisyon ng tanging otoridad batay sa mga katakdaan sa artikulong ito na magtakda ng saklaw na audit at pagsusuri nito, June 11. magtatag ng mga kaparaanan at pamamaraan na kinakailangan ukol doon at maglagda ng mga tuntunin at alituntunin sa pagtutuos at pag-audit kabilang ang mga ukol sa paghadlang at di papagpaghintulot sa mga paggugol o paggamit ng mga salapi at ari-arian ng pamahalaan na tiwali, hindi kinakailangan, labis-labis, maluho o hindi makatwiran. Yun po, Ginoong Pangulo. So, sa ngayon po, ang COA, aside from the circulars that they have issued, and aside from the constitutional basis in the 1987 Constitution, ano po ang batas na nag-govern sa kanilang mga kilos? Sa ngayon po ay Sa ang ngayon, saligang yes. batas. At siyempre po, yung pong nakaraan, nung panahon po ng tayo pa po ay nasa panahon pa ng Marcos Sr., meron po tayong Presidential Decree 1445. Opo, doon po nagbase halos... Opo. And that is a 1978 law. So, ibig na, ang gusto natin na sabihin ngayon, ang basic and fundamental auditing code na sinusunod ng COA sa ngayon is a 1978 law. Opo, opo. Yung 1978 auditing code na yan, paano naman siya binago ng mga detalye na nandun sa 1987 Constitution? Opo. Ng 1987 Constitution. Ayan, napakaganda po ng iba talaga pala pag may battery ka dito po. Opo. Ito po, ang sabi po nila, nandoon po ito sa Book 5 ng Admin Code of the 1987 Constitution. Meron po ba tayo? Book 5? Of the admin code. Opo, Admin Code. So, meaning to say, according to our resource persons, Book 5 of the Administrative Code of 1987 repealed, even indirectly, repealed or replaced the June 1978 Government Auditing Code? Or ano sila, complementary sila? Opo. Opo. Okay. Siya daw po ay complementary. Okay, sige. Opo, Kaya nga, ang tanong ko nga, Mr. Opo. Okay. So, ang gusto nilang sabihin sa atin is, sa ngayon, hindi naman talaga nakarely ang COA sa isang 1978 na issuance. Opo. Pati na rin sa Book 5 ng Admin Code ng 1987. Okay. Opo. Kaya po ang next tanong ko, kung medyo na-update na rin naman pala, ano po naman ang pagbabago na ating ilinagay sa ating panukala such that it is more desirable now to have this new government auditing code. Opo. Opo, pwede po natin itong isa-isahin kung ano po yung mga bagong provision. Mga bagong idea muna. May mga bago ba tayong idea o bagong approach dito sa ating panukala? Kasi kung
Unless sasabihin nyo po sa amin na Opo. yung circular, pinagsama-sama lang natin lahat at ginawa nating code. Ganun ba ang ginawa natin dito sa panukalang ito o hindi? Katulad po ng sinabi ko po kanina, Ginoong Pangulo, meron po kasing sa takbo po ng panahon, meron din po silang mga ginagawang pag-aaral sa abroad. Ano po? Opo. At yung mga best practices po ngayon sa abroad, gusto din po natin maisagawa. Pwede akong sumingit tungkol dyan. Opo. Ang ating bang COA chairman ay chairman ng isang international organization sa ngayon? Para pagkaalam ko, chairman ata siya ng isang international organization. So, Siya po ay member po. a member. Opo, Okay, member po automatic siya. na may Opo. member tayo. Sige po, so continue sir. Kung ano yung kung may bago bang ideya dito sa ating panukala na hindi pa captured ng Book 5 of the Admin Code and the 1978 General Auditing Code data tawag na, or Government Auditing Code, yes. Opo. Kasi po may mga kaso po din, marami din pong mga bagong na-desisyon ng Supreme Court na mga kaso po na nakakapag-define po ng mga kailangan sundin ng COA o sundin ng mga tao po. Opo. Kaya kailangan po yung mga batas na bago, ito pong ating ginagawa na mapalakas po para maisama na rin po yung mga Supreme Court rulings po na may kinalaman po sa COA at yung mga practices na rin po ngayon ng COA na ginagawa na rin po nila na maging batas po. Opo. Siguro po, Mr. President, maganda yon. Kung mabigyan lang tayo ng idea o sample ng ating sponsor, Opo. ano ang mga bagong ideya na nakuha natin sa jurisprudence na ilinagay na ngayon natin sa panukala? Ano ang mga bagong idea na nakuha natin sa ating participation sa international organizations and fora na ilinagay na rin natin ngayon sa ating panukala? So para masundan po natin yung mga bagong Opo. ideya sa ating panukala. Meron po ito, kaninang umaga, amin itong pinag-aralan. Section 27 ba yun? Sandali lang po. A minute suspension, Mr. President. Opo. Session is suspended for a minute. Please proceed. I think the sponsor was in the process of answering the question already, Mr. President. So, Opo. Ginoong Pangulo, meron pong mga pangyayari katulad po ngayon, habang iniaantay po natin yung para sa Supreme Court, tatalon lang po ako. Katulad po sa Section 60, sinasabi po dito, Ginoong Pangulo, na katulad po kahapon, napag-usapan po natin yung e-governance. So dito po sa Section 60 ng ating panukala, nasasabi po dito, ay dinagdag po natin ang electronic transaction, katulad ng electronic documents, electronic collection, and electronic project. Ito po na rin ay pinapractice na rin po ito ng COA po sa ngayon. Yan po yung isa po na masasabi po nating malaking pagbabago. Opo, at dito naman po kanina, nagkaroon po ng kaso na dinesisyonan po ng Korte Suprema. Meron na? yes. Ito po yun, Section 27. Matagal na po itong pinapractice ng COA. Ito po ay patungkol sa pagbabawal sa mga private entities for rendering audit or related services to government agencies. Kailangan muna po ng COA's approval kung kukuha ng pribadong entidad para gumawa ng mga audit sa mga government agencies. Nagkaroon po ng kaso ito, Ginoong Pangulo, at ang naging desisyon po ay pagkalagpas ng 60 days. Iba pala to. Sorry po. Ang sabi po dito, hindi po pwede. Pwede na pwedeng kumuha ng pribadong auditing firm yung private ng mga